Ngayon ay ginugunitan natin si San Jose Manggagawa. Sa paggunitan natin kay San Jose Manggagawa, ipinapakita sa atin ng simbahan na ang trabaho ay hindi lamang paraan upang kumita. Ito ay bokasyon at pakikibahagi natin sa gawain ng Diyos. Si San Jose ay isang karpintero, isang simpleng manggagawa. Wala siyang marangyang buhay, wala siyang tanyag na posisyon. Ngunit sa kanyang tahimik na trabaho, pinangalagaan niya si Jesus at si Maria. Ipinapakita nito na ang kabanalan na hindi lamang matatagpuan sa altar o simbahan. Ito ay matatagpuan din sa araw-araw nating gawain sa buhay. Ang buhay ni San Jose ay puno ng katahimikan. Ngunit ang katahimikang ito ay hindi kawalan ng kabuluhan. Sa halip, ito ay puno ng katapatan at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya nagsalita sa ebanghelyo, ngunit malinaw na ang kanyang mensahe ay nasa kanyang paggawa, pagiging responsable, masipag at mapagkalinga. Sa bawat araw ng kanyang trabaho, siya ay naglilingkod sa Diyos na hindi naghahanap ng papuri at pagkilala. Minsan, nagrereklamo tayo, napapagod at nawawala ng gana. Ngunit ang halimbawa ni San Jose ay nagtuturo sa atin na ang trabaho ay maaaring maging daan ng kabanalan kung ito ay ginagawa ng may pag-ibig at katapatan. Sa bawat gawain, maliit man o malaki, maaari nating ialay ito sa Diyos. Ang bawat manggagawa ay mahalaga sa mata ng Diyos. Kaya sa kapistahang ito ay pinapaalala sa atin na ang trabaho ay hindi lamang para sa ating sarili. Ito ay para rin sa ating pamilya, para sa kapwa, para sa iba, at higit sa lahat, para sa Diyos. Mga kapatid, itinuturo sa atin ngayon ni San Jose Manggagawa na gawin natin ang ating mga trabaho na may katapatan at pag-ibig. Ialay ang bawat gawain natin bilang panalangin sa Diyos at hanapin ang kabanalan sa gitna ng ating pang-araw-araw na trabaho. Sapagkat tulad ni San Jose, hindi natin kailangan maging tanyag upang maging banal, kundi kailangan lamang natin maging tapat sa Diyos sa ating pang-araw-araw na gawain sa buhay. San Jose Manggagawa, ipanalangin mo kami.